Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back to PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news. Sobra na ito, grabe ang ginawa nila kay Congressman Herrera, Congresswoman pala. Dapat tong malaman ng taong bayan. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga karibin natin, no? Delikado si Herrera. OMG, sibak sa kamera. Congresswoman Herrera binalikan. BP Sara tatapos sa Kongreso. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Pero bago natin simulan yan, eto, bigyan muna natin ng komento itong budget no ng Office of the President. Pasado agad. Nako, yan At itong international media mga kababayan, no? Ay may background pala sa pamilya ng Marcos. Alamin din po natin at bigyan natin po yan ng reaksyon. At ito nga yung sinasabi kong si BP Sara ang tatapos, no? Dito sa Kongreso at yan po ay pinatunayan ni dating Pangulong Duterte. Eto mga kababayan, simulan po natin ang pagbibigay ng reaksyon dito sa budget ng Office of the President. Nako. Eto, 1 hour ago mga kababayan from News 5. Nako. Wala pang 10 minuto. Ipinasa na ng Senate Finance Committee sa committee level ang panukalang budget ng Office of the President. Nako. Yan, ganyan kalupit po mga kababayan ang kanilang. Marami nga pong nagko-comment sabi, sana all, sana all 10 minuto lang ang tinagal. Kasi 'di ba kay Vice President Sara Duterte, 2 hearing na. Hindi pa rin makalusot pero dito po sa ating presidente, ito po yung tinatawag na time-honored tradition mga kababayan na dapat ay sinusunod ng Kongreso, no? Kasi yung Senado sumusunod naman. Well, anyway, gusto lang po natin i-share at ang gusto lang natin i-point out dito, 10 minuto lang ang itinagal at approve. Yan, palakpakan po natin. Ganyan po sila magtrabaho. Sabi nga po ng iba, okay. Okay na po yung mga bonus ninyo. May bonus po kayo sa presidente. Nako. Yan po ang comment ng ating mga kababayan. Ikaw, ano bang masasabi mo dito sa 10 minuto na pagpasa ng budget ng Office of the President? At ito na nga mga kababayan, yung sinasabi natin kanina, no? Na itong international media ay may background sa pamilya Marcos. That's why, mga kababayan, naitanong niya yung about sa pera ng bayan na pinaplunder ng gobyerno ng Pilipinas. Ito mga kababayan, panoorin natin at bigyan po natin ng komento. the narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? Even watching this again now, that moment in the room, it does make my heart beat a little bit faster as it. So yan mga kababayan, no? Kinakabahan pala siya. Akala ko na very confident na itong itong reporter na ito. Pero medyo kinabahan daw siya. Did at the time. This was always going to be an interview in 2 parts Dalawang parte po yung kanyang pag-i-interview mga kababayan. because Marcos was here partly to talk about the Philippines' relationship with China, but Yung relasyon ng Pilipinas sa China at eto, magugulat kayo. in my head all along, I know that I'm going to come to the very sticky part, which is his family's responsibility for stealing huge amounts of money, billions. His family is stealing billions of Philippine money, no? Yan. His family is stealing money, billions from the Filipino people. That's why parang na-offend, no? Dahil tinawanan lang ni PBBM yung tanong niya about sa pera, di ba? From the Filipino people. So we had the first half of the interview talking about China, but all along I know that this part is coming. Just this. Do you not want to see all the money that was taken returned to the people? Again. What is not visible, except for a few, literally like a few little
shadows on the screen is that from the moment that I mention his father, the minders first of all start to move. They start to talk amongst themselves, then they start talking to the producer, trying to get her to shut the interview down. So yun pala mga kababayan, pinapa-shutdown, no? Yung pagtatanong. Simula nang natanong niya yung about sa pamilya ng Marcos, ay parang nagkagulo na mga kababayan dahil pinapaano na yung producer na stop na. Yun pala yun. May istorya pala dito mga karabin natin ha. At ngayon lang natin narinig to. And then, as the questions go on, they start moving closer towards Marcos and I. Everything was taken from us. They are standing just behind his chair, and I want to push on to ask him what his responsibility is, what his relationship is to what his father did, and his acceptance of that, and what it means for him as the president. But I'm doing that in this extraordinary space with a So yan mga kababayan, yan pala yung istorya dito sa patawa-tawang interview ni President Bongbong Marcos Jr., no? Akala natin simpleng interview lang, napakalakas po ng loob at palakpakan po natin yung international media. Lalo na po ito si Ma'am, hindi natin kilala, hindi natin ma-mention yung pangalan. Let's say, hindi po natin kilala yung si Ma'am, no? But ito yung nakalagay. International media has no political interest in our nation. That's why this interview is no bias. Tama po mga kababayan. There is no bias dito sa pagtatanong niya. Bakit? Totoo naman eh. Nilustay po ng kanyang pamilya. Sinasabi na stealing, no? Stealing money from Filipino people. Which is plundering nga yung unang di ba? Kaya pala mga kababayan, medyo na-tense na yung sabi niya yung mga anino na nakikita niyo yung mga shadow na yan ay nagkagulo na. Dahil nga gustong pigilan, no? Yung kanyang pagtatanong. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi diyan? At eto na nga mga kababayan, dating President Duterte, pinatunayan na talagang si Vice President talaga, Sara Duterte ang tatapos dito sa Kongreso. Ito po, pakinggan natin to mga kababayan, kung bakit ko nasabing si Vice President Sara Duterte ang tatapos dito sa Kongreso. Man ako nagyayabang, itong Inday na to, what day? Araw na yan, bitawan mo. Napaka yan, mas ano sa akin yan, mas stricto sa akin yan. Yung empleyado City Hall ngayon, maglakad, hindi ka pwede magsanda palak, gano'n. Nung mayor ako, nilalagyan ko ng TV every office. The condition was you use it during noon break para may mapanood sila. Balita, they are kept abreast with the developments in the country. So nung si Inday na, pinatanggal lahat, binigay doon sa daycare centers. Hindi naman ako So yan mga kabayan, mas stricta po no si Vice President Sara Duterte kaysa sa kanyang ama. Ano po ang ibig sabihin nito kaya naman pala itong mga kongreso mga kabayan, no? Ayaw na ayaw kay Vice President Sara Duterte kasi malilintikan talaga ang kongreso kapag naging pangulo na si Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon pa lang nagkakaano na, gulong-gulo na sila. Parang balisa sila to counter Vice President Sara Duterte. Lahat ginagawa nila to make sure na masiraan nila si Vice Presidente Sara Duterte. Yan, bistado na natin, no? At eto na. Itong baka, ito, pakinggan muna natin at bigyan natin ng reaksyon ng video ito mga kababayan. Ito ang nakakagulat. Hindi maprotektahan ng mga mamahaling bag at relo
at mga milyones na mga borloloy si Marikina 2nd District Representative Estela Quimbo. Nang makaharap niya si bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera. Unang tanong pa lang, parang nag-teleport na ang kaluluwa ni Madam Estela sa kahihiyan. Yun, nag-teleport ko ng mga kababayan, nag-teleport. Ha? Saan napunta? Palingon-lingon kasi, palingon-lingon, di ba? Hindi na alam kung ano yung sasagot mga kababayan, kaya palingon-lingon na lang. Humingi pa nga ito ng 1-minute suspension dahil hindi niya alam ang isasagot at nang tanungin ulit ni Madam Estela ni Congressman Bernadette Herrera. Dito na napakall a friend si Madam Estela Quimbo. Base kasi sa unang interpolation ang pera ng earmark revenue noong subukan nila itong tignan ay di isn't available. Wala ang pera pero ano nga ba itong earmark revenue na hinahanap ni Congressman Bernadette Herrera? Dahil ang tanong niya kay Madam Estela ay tungkol sa earmark revenue ng gobyerno. Pag sinabi pong earmark revenue, galing po ito sa 5 sources of revenue ng gobyerno sa Chase Income, Payroll, Sales, Property, and Social Insurance Taxes. Kaya po may tinawag na earmark revenue ay kapag may naging exist po sa tariff revenue ng gobyerno ay kailangan po itong i-mark o i-reserve ng Congress sa susunod na taon para isama sa General Appropriations Act. Dito nalaman ni Congressman Bernadette Herrera na 728 billion pala ang nawawalang earmark revenue na hindi maipaliwanag ni Madam Estela Quimbo. Kaya nang lumabas ang balitang ito, ay nangangamba ngayon ng marami sa ating mga kababayan dahil sa lumabas na balita na tinanggal na umano sa pwesto ng Kongreso si Congressman Marcoleta at sa kadahilan ng tila hadlang ito sa kanilang mga plano. At baka isusunod nila si Congressman Herrera dahil isa rin. So yan mga kababayan, baka nga isunod itong si Congresswoman Herrera. Ha? Kasi alam naman po natin, nangyari na may pattern na po yung mga nangyayari dyan sa Kongreso. Wherein, isa po sa naging biktima, si Congressman Marcoleta. Sinibak po bilang vice chair ng isang committee. Ano ang ibig sabihin nito? Dictatorship na ba dyan sa Kamara? Authoritarian na kayo no? Parang isang tao na lang ang nasusunod dyan sa Kamara mga kababayan. Delikado talaga itong si Congresswoman Herrera. Pagkat nakikita na po natin kung ano po, no? Wag naman sana. Wag naman sana bawasan ang kanyang budget. Kasi kung sino patuloy kasi sa panahon po talaga ngayon, no, sa administrasyong ito, kung sino patuloy yung nagsiservisyo ng tama, no? Siya pa talaga itong ginigipit, no? At baka ito, opinion lang ito, baka isa sa panggigipit na gawin nila kaya Congresswoman Herrera, baka bawasan din tulad ng budget, no? Tulad ng ginawa nila kay Vice President Sara Duterte. Nako, kawawa naman po si Congresswoman Herrera. Rin ito sa mga bumabatikos at humaharang sa kanilang mga plano, lalong-lalo na sa usaping trilyong budget para sa taong 2025. Ay ayon pa sa kanila. Grabe, sobra na talaga ang gobyerno na ito. Next target nila si Congressman Herrera. Paniguradong tanggal sa pwesto na naman yan. Dahil sa pagbulabog niya sa Kongreso at binasag ang pondong nawawala at ginagamit umano sa walang legal basis. Kaya wala talaga sa hulog ang mga mambabatas na ganid sa pera at kapangyarihan. Sobra na talaga sila. Masyado nilang iniipit at ginigipit ang mga matitinong kongresista, lalo na kapag hindi nila kaalyado, tanggal agad sa pwesto. Hindi na tayo magtataka kung ang susunod na sisibakin nila o tatanggalin sa pwesto ay si Congressman Herrera dahil isa siya sa mga kumukistyon sa nasabing trilyong budget pondo ng Kamara para sa taong 2025. Kung nagawa nilang sibakin si Marcoleta, ay magagawa din nilang sibakin si Congresswoman Herrera. Ayaw lang talaga nila sa may sagabal sa mga plano nila na pagkamkam sa pondo at pera ng taong bayan. End quote. Pag-uusapan natin ngayon, ito pong So ito mga kabayan, si Sir Badong Aratiles, pakinggan po natin at bigyan rin natin ng konting opinion ang kanyang mga sasabihin. Ito na po. naganap na
anong tawag dito? Yung interpolation sa pagitan po nito ni Congressman Herrera at saka ni Kimbo, no? Tapos po tatlo po yung kay Brosas din po. At saka doon sa isang lalaki na nakalimutan ko na po yung pangalan ng congressman. Magaganda po yung na hindi po sinasadya. Hindi ko alam kung allowed si Kimbo na magsalita ng ganun. Parang inamin ni Kimbo yung kapalpakan ng kanyang administrasyon na ito. Yan po pag-uusapan natin. No? Yan po tungkol sa flood control. Dito po sa kay Herrera po, dalawa po. Yung ito pong kay Brosas, yan po yung sa flood control. Yung kay Herrera po, dalawa po. Yung pong savings, saan napupunta yung savings? At saka yung earmark revenue. No? Mag-inject po tayo ng mga paliwanag dyan. At saka dun sa lalaking congressman, yun pong pag-amin ni Kimbo na tayo po ay deficit spending. Ibig sabihin po, taon-taon tayo under President Marcos ay pabaon tayo ng pabaon ng utang. No? Yan po ang inamin mismo ni Kimbo. Ang sinabi po kasi ni Kimbo, mga kababayan, ang gobyerno ay dapat gumastos, di ba? Para daw maging progressive ang isang bansa, dapat ang gobyerno ang gumastos. No. Yan po, kaya booking na booking po itong si Kimbo, di ba? Saan ka ba naman nakakita mga kababayan na gagastos kahit wala kang kita? Diba dapat maging balanse lang, mga kababayan? At kung gumastos man ang gobyerno, dapat taong bayan ang nakikinabang, hindi yung ilan lang, di ba? Well, anyway, mga karabin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon, or kritisismo sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po natin, mga kabayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po.